So, lang, idagdag din, pre, Sige, sige pre. parang sa, always be positive. Kasi, napakalaking bagay talaga yun, no? Kasi, nung nagsisimula din ako, actually yun nagsisimula din ako talagang napaka-nega ko sa business, sa totoo lang. Okay, napaka-nega ko talaga, as in, alam mo yun, pag may mali nangyayari, lagi ko sinasabi, bakit ganun nangyayari? Why is this happening to me? Parang ganun, no? So, nung nangyari sa akin yon, since lagi ko siya iniisip, yun yung ina-attract ko sa buhay ko. So, nung nangyari yon, dumami ng dumami. Ano yung parang ganito eh. Paano ko ba sa inyo ikakwento to? Parang lagi ko sinasabi, bakit parang napakamalas ko, no? Parang sinasabi ko, walang nagjo-join, mga ganun, kahit ano gawin ko, mga ganong klase mga bagay, no? So, nangyayari, lalong wala nagjo-join. Kasi masyado akong nasi-stress out doon sa pag-iisip na 'yon. Pero kapag iniba mo yung pag-iisip mo, pag iniba mo yung tanong na 'yon, no, kaysa sabihin mo na bakit ito yung nangyayari sa akin. Pero kapag binago mo, no, sabi mo, how can I? Okay, parang how can I paano ko ba magagawa, or how can I what are the things I can do, or ano yung mga bagay na pwede kong gawin, okay, para may mapa-join sa akin, or parang ganun eh, how can I drive more traffic? Parang ganun, how can I make people, or parang ganun, how can I attract more people? Basta parang pag ano yun eh, pag iniba mo yung question, okay, pag iniba mo yung question mo sa sarili mo, no? Kasi minsan nga yun na nga, yung nakakatulong talaga dito is yung power of positiveness nga, yun na nga. Kapag may pagka-nega ka kasi sa ginagawang business, ganun yung mga tanong na lalabas sa pag-iisip mo, no? Bakit ganun, no? Bakit yung nangyayari sa akin? Bakit ang malas-malas ko? Pero kapag sinabi mo, how can I make myself more lucky? No? How can I do more, no, para magkaroon pa ng traffic? How can I, mga ganong klaseng bagay, kapag tinanong mo yung sarili mo ng ganun, mas magiging productive yung pag-iisip mo, mas magiging productive yung mga actions mo. Kasi ang lakas talaga ng power kapag tinanong mo ng how, no? How, parang ano ka eh, parang magiging constructive ka, parang, parang ganun eh, parang sinabi na sabihin natin pag nag-aaral, pag sabihin natin sa school, no, pag tinanong mo bakit mali. Bakit kaya mali, no? Paano ko kaya magagawa na tama siya? No, paano ko kaya magagawa na tama yung sagot ko dito sa math question na to? No? Ano kay parang ganun eh, mas magiging productive kaysa isip ka ng isip, bakit mali? Bakit mali? Bakit mali? Bakit ganun? Parang ganun. Okay, so yung point ko lang naman dito is ibahin mo yung question, no? Ibahin mo yung pagtatanong mo sa sarili mo. Kaysa sabihin mo na why does this thing happen to me? Tanungin mo, how can I make this happen? Okay? How can I make this happen? How can I be a top earner? How can I produce my first sale? How can I, parang ganun eh, mag-iisip ka, okay, pwede ko sigurong gawin is mag-invest sa training materials. Pwede ko sigurong gawin, maghanap ako ng mentor. Kasi yung nangyari, no? Nung nagsisimula ako, puro tanong ko ganun, bakit di ako nagkakaresulta? Tapos nung sinabi ko sa sarili ko, paano ko magagawa na magkaroon ng resulta? Doon ako nag-search sa Google, tapos nakita ko yung videos yun. Videos ni Mau Magallanes, videos ni Coach Edward de Formina. Tapos yun na, doon na naging productive. Ito pala yung mga kailangan kong gawin. Ito pala yung mga kailangan kong gawin. Ngayon, kapag ganun na nangyari, no, sabihin natin, fina-follow mo na sila, no? Pwedeng ganito eh, no? Kaya sasabihin mo, bakit ganun, no? Bakit ang daming resulta ni Edward de Formina? Bakit ang daming resulta ni Mau Magallanes? Ba't ako walang resulta? Paano kung ganito sabihin mo, paano kaya nagawa ni Edward de Formina yung resulta na yun? Paano kaya nagawa ni Mau Magallanes yung resulta na yun? No? Paano nagawa ni Coach JR? Paano nagawa ni Coach Sai? Paano nagawa ni Coach Angel? Paano nila nagawa yun? No? Pag ganun kasi, mas magiging productive ka, parang isipin mo, siguro ito yung ginawa nila, may video sila, no? So, paano yun, no? Baka magkakaroon ka ng first step mo kasi mas stress out ka. Kasi, isa rin dito, no? Isa rin na pwede mong gawin kasi minsan tanong tayo ng tanong sa sarili mo, no? Ang pwede mong gawin pag nagsisimula ka pa lang as an entrepreneur, huwag mo masyado tatanungin yung sarili mo kasi sa totoo lang, nagtatanong ka sa sarili mo rin na ano eh, actually, okay naman eh, para maging ma-practice ka. Pero, minsan din kasi na, ito rin na, medyo ano ito eh, paano ko ba explain sa inyo to? Nangyari din sa akin pero na-realize ko din nung medyo huli na rin eh. Kasi minsan tanong ako ng tanong ng mga bagay na hindi ko alam yung sagot. Okay, katulad, paano ko ba, minsan ano eh, bakit ganun wala akong resulta? No?
kesa tanungin mo yung sarili mo na hindi alam yung sagot, pwede kang magtanong doon sa mga taong alam yung sagot. Okay? Kasi syempre, ikaw, kung isipin mo na maigi, hindi mo pa alam kung paano talaga. Kapag gano'n, no, sinabi mo na sarili mo, paano gano'n, paano gano'n, talagang walang lumalabas, no, walang lumalabas na answer, talagang sumasakit na ulo mo, nabibuisit ka na, nababad trip ka na, pwedeng mag-change, magkaroon ka ng plan B. Okay, yung plan B mo, magtanong ka dun sa mga tao na naalam ng sagot. Ibig sabihin, yung mga tao na may resulta. Sila yung makakasagot yun. Ngayon, kapag nalaman mo na yung sagot na yun, be willing, no? Be willing to alisin mo yung acne problem nga, no? Alisin mo yung alam ko na yan. Okay? Kasi sila yung may alam ng sagot na yun. Kasi minsan pag tinatanong mo rin yung sarili mo, talagang di mo alam yung sagot. Di mo pa nga nakuha yung sagot na yun eh. So, paano mo sasagutin yung sarili mo, di ba? So, magtanong ka dun sa tao na alam yung sagot, which is nakakuha na ng resulta na gusto mo. Okay? So, power of questions talaga. Pero kung yung plan A, hindi talaga gumagana sa'yo, sumasakit na ulo mo, tinatanong mo yung sarili mo, paano ko ba gagawin yan, paano yung ganyan, it's your time to go to plan B. Magtanong ka na dun sa tao na alam yung sagot. Okay? Kasi syempre, baka hindi mo talaga alam yung sagot na yun kasi hindi mo pa nga nakukuha yung resulta na yun. So, punta ka dun sa tao na nakakuha na ng resultang yun. At dapat, kapag sinagot na niya yon, sinabi niya yung sagot na yon, be willing, be a good student of this game, be a good student of this business, at yun, i-apply mo sa sarili mo. Okay? So, yun yung experiences ko kung paano nangyari yun. No? Pero, wag may kakahiya yung sarili mo kapag sinasabi mo parang ang negative ko minsan, yung mga ganun. Okay lang yan, no? Tanggapin mo talaga na ganun. Pero, anong action ang gagawin mo? Okay? Anong next step na gagawin mo? Mag-whine ka na lang ba? Iiyak-iyak ka na lang ba? O gagawa ka ng paraan para maging productive ka? So it's still up to you, no? It's a choice. It's your choice. At kapag wala kang ginawang action, alam mong action din yun, no? Kasi, alam mo, may energy din, nilalabanan mo yung sarili mo na wala kang ginagawa. Okay? Nakaka-stress, no? Parang nilalabanan mo yung sarili mo na gagawa bang action o walang gagawin. So, action din yun. Pero yung action na ginawa mo, kapag wala kang ginawa, ay papunta dun sa dati mong ginagawa, no, na walang ginagawa. Nakakalito, no? Pero I hope na na-gets mo yung point doon. Kung what do I mean na sinabi kong kapag wala kang ginawa is still an action. Okay? So, ayun, I hope na marami ka pa rin napulot dun sa sharing na yun.